Ang cephalotes ay mga insekto na naninirahan sa puno na may kakaibang sobrang laki ng mga ulo na ginagamit nila upang harangan ang mga pasukan ng kanilang mga pugad. Napakunahing kumikilos bilang mga buhay na pintuan. Ang mga langgam na ito ay halos matatagpuan lamang sa tropikal na bansa. Iisa pa lamang ang natagpuang turtle ant sa Africa. Ang malaplato na ulo na langgam ay nakuha mula sa dahon ng isang puno sa bansang Kenya. Ang nag-iisang langgam ay kakaibang itsura sa lahat ng mga kasama nito. Ang cephalotes ay karaniwang kilala bilang mga turtle ants. Sila rin ay tinatawag na gliding ants na may kakayahang mag-parachute at patnubayan ang kanilang pagkahulog upang makarating sa puno sa halip na mahulog sa lupa na madalas na binabaha. Hindi lahat ng mga ulo ay magkatulad ang hugis. Ang ilang mga turtle ant soldiers ay may mga katulad ng mga takip ng manhole na animoy perpekto ang pagkaselyado sa mga pasukan ng lagusan. Ang iba ay may parisukat na ulo na parang mga magkakapatong na kalasag ng isang hukbong Spartan. Ang pagkakaiba-iba ng mga hugis ng ulo na ito ay nagpapakita lamang ng higit pa sa isa sa mga kakatuwang bagay ng kalikasan. Tulad ng maraming iba pang mga insekto na naninirahan sa mga kolonya, ang mga turtle ants ay nagiging dalubhasa para sa iba't ibang mga bagay na nagiging dahilan ng kanilang ebolusyon upang maka-adapt sa kapaligiran at sa kanilang trabaho. Para sa mga sundalong langgam, ang prosesong ito ay nagresulta sa malaking ulo na may iba't ibang mga hugis. Ang mga ulo ng turtle ant soldier ay pinag-aralan ni Scott Powell na tila uhaw sa mga parusa. Sabi niya, ang mga sundalo ay may mga bakas ng kagat mula sa gilid ng kanilang mga disk ng ulo. Ang mga bagay ay kumagat sa kanila at ninunguya ang mga ito at sinusubukang itong hilahing palabas ng butas. Pasanin nila ang mga peklat ng trabahong ito ng pagdikit ng kanilang ulo sa butas buong araw. Ang mga scientist ng Field Museum ay kasalukuyang pinag-aaralan ang mga langgam at kanilang DNA upang malaman kung paano sila nag-e-evolve sa paglipas ng panahon. Natuklasan ng mga manaliliksit na sa paglitaw ng mga luntiang kagubatan, ang ilang mga species tulad ng turtle ants na inangkop sa pamamagitan ng pagiging mga vegetarian. Ang mga espesyal na bakterya ng gut ay nakatulong sa kanila na matunaw ang mga sugars ng halaman at magbigay ng mga pagkukunan na protina. Ngunit sa pag-urong ng mga kagubatan, ang ilan sa mga species na ito ay nawala, na nakakaapekto sa iba pang mga hayop sa food chain. Ang pag-unawa sa kung anong nakakaapekto, ang pagbabago ng klima sa pagkakaiba-iba ng langgam ay nagbibigay daan sa siyentipiko na mas mahulaan kung paano maaaring tumugon ang mga kaugnay na insekto sa kasalukuyang mga hamon sa kapaligiran na kinakaharap natin. At dahil ang turtle ants ay hindi naghukay ng mga tunnel para sa kanilang kolonya, tulad ng ibang mga insekto, dapat nilang hanapin ang lugar na pinakaangkop sa kanila. Dahil ang isang lagusan ay maaring masyadong malaki o masyadong maliit kung sa lupa ito gagawin. Ang kanilang diet ay nagmumula sa mga dahon na may pollen, dumi ng ibon at ihi ng ibang hayop.